Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang ating oras. 5 minuto makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang umaga po, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ho'y araw na tayo ng Biyernes, pero unang araw ho para sa buwan ng Agosto 2025. Mabilis ng oras, August 1 na ho agad. Sa pangalan ho ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyong makakasama hanggang alas 6 ng umaga. Dito pa rin sa DZRH Radio 666 kHz sa inyo pong mga talapitan at DZRH TV, gayon din sa ating streaming platforms via Facebook at YouTube. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, gobyerno hinimok ni Senator Ping Lacson na bumuo ng independent body na mag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects. Department of Justice nagpasaklolo sa Japan para sa DNA test sa mga butong nakuha sa Taal Lake. Sesyon ng plenaryo ng Kamara, inagahan ng 1 oras. Pangulong Bongbong Marcos, biyaheng India sa Lunes. Lieutenant General Navarrete, itinalagang bagong hepe ng Philippine Army. At low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility maaaring ma-develop bilang isang bagyo. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama na rin ho natin ang radyo natin stations nationwide, higit 100 FM stations ng radyo natin. Ngayon din sa ating dzrh.com.ph na online streaming platform sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga, Pilipinas. Balita. Hoy, gising na ho! Bango na! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 9 o alas 4:09, 9 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Una sa ating mga balita. Mataas ang tsansa na maging tropical depression o bagyo ang low pressure area o LPA sa labas ng northern boundary ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 na oras. Ayon kay Leanne Loreto ng Pag-asa, ang LPA sa labas ng PAR ay huling namataan sa layong 765 kilometro silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon.
Sinabi ni Loreto na bagamat hindi ito inaasahan direktang makaapekto sa bansa, ang weather system ay maaaring panandaliang pumasok sa PAR bago muling umalis. Kung sakaling lumakas pa ito bilang tropical depression sa loob ng PAR, ay tatawagin ito sa pangalang Fabian. Base sa historical data, sinabi ni Loreto na 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring mabuo sa loob ng PAR ngayong buwan. Samantala, binabantayan ng Pag-asa ang cloud cluster sa silangan ng Mindanao na may potensyal na ma-develop bilang isang bagyo rin. Ang southwest monsoon naman o habagat pa rin ang makaaapekto sa central at northern Luzon, ngunit inaasahang unti-unti itong hihina sa mga susunod na araw na magdadala ng magandang panahon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Ipinasara ng mga otoridad ang isang punerarya sa Santa Cruz, Maynila matapos madiskubre ang mga tumpok na mga nabubulok na bangkay sa loob ng kanilang pasilidad. Ipinisara ang Body and Life Funeral Services dahil sa kawalan ng mga kinakailangang permit tulad ng sanitary at office permit. Sa investigasyon, lumalabas na nagsisilbing bahay na rin ng isang pamilya ang naturang punerarya habang ang mga bangkay ay basta na lamang nakapatong sa isang sulok at wala sa cold storage facility. Sa ulat ng Manila Health Department, 2 sa 10 bangkay ang natagpuang nabubulok na sa formalin solution simula pa noong April at isang bangkay na hindi pa na-eembalsamo. Agad din kinuha ng mga tauhan ng Manila North Cemetery ang mga bangkay at dinala sa mga magkakaibang funeral parlor. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila na sasagutin na nila ang pagpapalibing sa mga labi kung hindi ito makukuha ng mga kaanak. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! I-auction ng Bureau of Customs o BOC sa lalong madaling panahon ang mga ipinuslit na luxury car na nakumpiska sa magkakasunod na operasyon sa Metro Manila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bibilisan nila ang subasta o auction dahil masasayang lamang ang mga ito kung sisirain. Titiyakin anya ng BOC na tama ang floor price para sa bidding upang hindi malugi at masigurong mapakikinabangan ng pamahalaan. Una sa mga i-auction ay ang 2 Bugatti Sports na pula at asul na isinuko sa BOC noong Pebrero nung nakaraang taon at napagalamang inimport ng hindi nagbabayad ng buwis at walang legal documents. Nasa lapag ko na po ito. Baka 100 problema po ito. Uunahin po natin pinaka high profile cases kagaya po ng Bugatti. Makakaasa po tayo sa lalong madaling panahon. Isusubasta po natin yan. Sisiguraduhin ko lang po na yung floor price tama. At hindi lang po dyan. Sa lahat po ng pwede nating bilisan po yung auction, paggagawa po natin yan. Kasi iiwasan ko yung wawasakin Sayang po yun. May value po yan. Kailangan po, panginabangan naman po ng bansa. Ang sisiguraduhin ko lang po, hindi po yung smuggler ang mananalo. Ang tinig ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, samantala tinatayang higit 1.4 bilyong piso ang halaga ng mga mamahaling sasakyan na narecover sa mga bodega sa Pasay at Parañaque noong Pebrero 13, kabilang ang mga Ferrari, Lamborghini, Maybach at Maserati. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto makalipas ang 4:00 ng umaga. Patuloy na nagsasanay ang Philippine National Police o PNP para sa pangako nitong 5-minute response sa publiko. Ayon kay Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, ang Deputy Chief for Operations ng PNP, nagsasagawa ang PNP ng police response exercises araw-araw sa klaw ang key areas sa bansa, partikular ang Metro Manila. Git ni Ocubo, ito'y para matiyak ang mabilis na pagresponde sa mga krimen at iba pang emergency na itatawag ng publiko sa National Emergency Hotline na 911. Batian niya sa kanilang monitoring, nakitaan ng improvements ang police response sa 911 calls nitong mga nagdaang linggo. Ibinida ni Ocubo na ramdam na sa Quezon City ang mabilis na responde ng PNP sa loob lamang ng 3 minuto.
Diyan din kasi nanggaling si ngayon PNP Chief Nicolas Torre, dating naging QCPD Director, at dyan una niyang pinractice yan. Pero in fairness nga sa mga police report ng mga municipal police stations, kasama na doon kung anong oras inireport sa kanila at kung anong oras sila rumisponde. Kaya nakikita doon kung talagang pasok ba sa 5-minute response yung pagresponde ng ating mga kapulisan sa iba't ibang mga insidente. Alas 4:15 ng umaga, arestado ang isang dating miyembro ng Philippine Army matapos mahulihan ng higit kalahating milyong halaga ng shabu sa barangay Bilisan, Panglao, Bohol. Kinilala ng Bohol Provincial Police Office ang suspect na si William Girit, 47 anyos, na dating miyembro ng Philippine Army mula 2008 hanggang 2016. Nadakip din ng kanyang kasabwat na si Oliver Cuaco na nakitaan naman ang kalibre 9mm pistol na baril. Napagalamang nasibak sa serbisyo si Girit dahil sa pagkakasangkot, eto na nga, sa illegal na droga. Iginit naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa mga palpak na flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Ping, hindi maaring mga taga-gobyerno lamang ang susuri sa mga ito dahil kasamahan din naman nila ang sangkot sa mga maanomalyang proyekto. Kasi ang perception, lalo kung DPWH, sabi nila, kung DPWH din na magano, sangkot din naman yung mga ibang tauhan nila. Baka naman ma-whitewash lang yung baka yung report na ibigay kay Presidente, medyo sanitized, hindi yung makatotohanan. Una nang inatasan ni BBBM ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nagdaang 3 taon upang magkaalamanan kung alin sa mga ito ang totoo at ghost projects lamang. Pagbibigay din ni Senator Ping, kailangan panagutin ng gobyerno ang lahat ng sangkot sa katiwaliang ito. Magandang umaga, Pilipinas! Tinawag ni Senator Panfilo Lacson na ipokrito at ipokrita ang ilang opisyal na tumayo at pumalakpak sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Kaugnay ito ng pagbanggit ni Marcos sa mga palpak na flood control projects na anyay ginagawang racket lamang ng ilang korap na opisyal. Git ni Lacson, bagaman marami ang natuwa sa sinabi ng Pangulo, marami rin ang napilitan lamang na tumayo at makipalakpak para hindi mahalata na sila ang pinatatamaan ng Presidente. Marami doon tinamaan actually. Pero ako, gusto ko pa rin maniwala na marami-rami rin naman nando sa audience na hindi nadumihan ng grasa ng pera ng flood control project. Marami doon, kaya yung mga pumalakpak doon at sumama sa standing ovation. Totoo yun, natutuwa sila. Pero marami rin naman doon na nagpalakpak na mga talagang sabihin natin shameless na mga ipokrita. Samantala, hindi bababa sa 60 na mga kongresista ang nagsisilbing kontraktor ng kanilang mga itinulak na proyekto mula pa taong 2022. Ito ang ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang mga palpak na flood control project. Pag-aamin ni Lacson, maging sa hanay ng mga senador ay may mga nagsisingit din ng proyekto. Noong 2022, pagsimula nung bagong Congress noon, natanong ko yung isang kaibigan kong congressman. Kasi nga, naging curious din ako. Kasi bagong bukas yung Kongreso eh. Sabi ko, ilan na baka ako ngayon yung sa bilang mo? Ilan na yung contractor dyan sa inyong dyan sa batasan? Sabi niya, ang huling bilang ko sa ngayon, 67. Pero alam ko, meron pang iba. So as of noon, nasa mga 67 na. 67. As of 3 years ago. And still counting. Siguro ngayon, kasi yung iba na iganyo, mag-contractor na lang tayo. O kaya, yung kamag-anak yung mag-handle nung kumpanya ng construction company para makameno sila.
Higit pa ni Senator Ping Lacson, dapat maging holistic ang tingin ng pamahalaan at pag-aralan ng mga naging pagkakamali mula sa pagpaplano hanggang sa implementasyon ng flood control projects. Sa kaugnay pa rin balita, malaki ang papel ng Commission on Audit sa pag-iimbestiga at pagtukoy sa mga sangkot sa palpak na flood control project sa bansa. Git ni Senator Risa Ontiveros, napatunayan na ng Commission on Audit o COA sa ilang mga kontrobersyal na usapin na kaya nilang manindigan at singilin ang sino mang dapat panagutin. I think kahit dun sa recent na ipinakita ng COA na kaya niyang singilin yung unfair joint venture agreement provisions sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires, napapatunayan nila na kaya nilang singilin, sitahin kahit yung mga ibang government agencies at mga nasa matataas na posisyon. Kaya aasahan ko rin sila bilang isang mahalagang constitutional body na patuloy na tutuparin ang kanilang tungkulin na iyan kahit sa ganitong iba pang mga maiinit na issue. Ang tinig ni Senator Risa Ontiveros, samantala hindi dapat nakikisawsaw ang mga mambabatas sa implementasyon ng mga proyekto na nakapaloob sa national budget. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Lacson na ang tanging trabaho ng mga senador at kongresista ay magpasa ng batas. Ang nangyayari, sa implementation, nakikialam na yung legislators. Yun ang mali. Kasi ang papel lang namin, ipasa yung batas, wala na kaming pakialam. Yan. Ang susunod na pakialam namin is i-oversee namin yung power ng oversight kung tama pa pagka-implementa ng batas naming ipinasa. Ang tawag doon, General Appropriations. Yan ho ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala ang pahayag ng senador ay kasunod pa rin ng issue sa mga palpak na flood control project na pinaiimbestigahan ng Pangulo. Alas 4:21 na ho ang ating oras. Inilipat ng Kamara de Representantes ang simula ng sesyon ng plenaryo sa alas 2 ng hapon upang magkaroon ng mas mahabang oras sa mga mambabatas na ayusin at talakayin ang dagsa ng mga panukalang batas na inihain sa pagsisimula ng bagong Kongreso. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na ang desisyon na ilipat ang oras ng sesyon sa alas 2 ng hapon mula sa dating alas 3 ay ginawa upang mas maging produktibo ang Kamara na ngayon ay binubuo pa lamang ang mga komite. Paliwanag ni Marcos, naging posible rin ang pagbabago dahil walang nakaschedule na pagdinig sa mga komite tuwing umaga. Nilinaw din ng kongresista na pansamantala lamang ang mas maagang oras ng sesyon. Muling nagbukas ang regular session ng Kamara noong Lunes at mahigit 300 panukalang batas ang naihain para sa ika-20 Kongreso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, si Sir Arnold Estareja ng DepEd General Trias. Magandang morning. Nakatutok sa atin at habang humihigop ng kanyang pandesal. Oras natin alas 4:23. Babalik pa ho tayo sa iba pang mga balita dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Kasama niyo pa rin ho si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Versus another brand may shea butter. Pampanambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Best Science and Technology program goes to Radyo Henyo DZRH.
patunay na DZRH lang. Ng proteksyon laban po sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 4:31 na ng umaga. Good morning, good morning, good morning sa mga nakatutok sa atin sa ating DZRH live streaming. Siyempre, gayon din sa mga kasalo natin na nag-aagahan na ho ngayon, na mga nag-aahanda sa trabaho. Sina Evan Lang ng Las Vegas, Nevada. Magandang araw na pagbati mula dito sa Pilipinas. Gayon din sa mga suki natin na OFW. Kay Jaime Tan, Ranilo Pataksil na binabati si Mark Dacubo na graduation na raw bukas. Congratulations. Meron ba mga nag-graduation pa rin yun? College meron. Yan din kay Jose Elmer Ramirez, Enrico Laput ng sa kanyang tindahan daw na nakikinig. Yan din kay Chester Mabugat. Magandang umaga ho sa inyo. Sa mga nais pang magpadala ng mensahe, mga pagbate, text nyo lang kami 0919-282-6485. Text lamang ho, may mga tumatawag kasi sa text line natin 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. All set na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na state visit sa India sa Agosto 4 hanggang 8. Kasunod ito ng imbitasyon sa kanya ni Prime Minister Narendra Modi noong Hulyo 31. Sa abisong inalabas ng Presidential Communications Office at Department of Foreign Affairs, inaasahang makikipagdialogo si PBBM sa Indian officials at ilang miyembro ng business sector. Bukod dito ay magdaraos din ang Pangulo ng hiwalay na meet and greet sa Filipino community doon. Ang pagbisita ni PBBM ay kasabay ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng India at Pilipinas at bahagi ng pagpapaigting ng economic at bilateral ties ng dalawang bansa. Samantala, nagpasaklolo naman ang Department of Justice at DOJ sa gobyerno ng Japan para sa DNA test ng mga butong na-recover mula sa Taal Lake na pinaniniwala ang buto ng mga nawawalang sabongero. Ito'y matapos bigong makakuha ng DNA samples ang local forensic experts mula sa mga buto na nakuha sa lawa. Git ng DOJ, gagamitin nila ang lahat ng available resources maging ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa para maresolba ang kaso ng missing sabongero para sa naiwang pamilya ng mga ito. Samantala, hindi naman tumugma ang DNA ng 3 nahukay na bangkay sa isang sementeryo sa Batangas sa DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Alas 4:35, walang nakuhang DNA profile ang PNP Forensic Group mula sa mga butong na-recover sa Taal Lake sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa missing sabongeros. Paliwanag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, posibleng kontaminado na ang skeletal remains dahil sa matagal na pagkababad sa tubig. Samantala, 3 DNA profile naman ang nakuha mula sa mga butong nahukay malapit sa sementeryo sa Batangas. Gayunpaman, wala ni isa sa mga ito ang tumugma sa alinman sa 23 DNA samples na ibinigay ng mga kaanak ng missing sabongeros.
Sa kabila nito, umaasa pa rin ang PNP na magagamit ang mga na-recover na DNA profile para sa cross-matching sa ibang kaso na walang kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Just like we did po doon sa iba pang mga nauna po, nadadaan po ng proseso po, DNA examination and cross-matching po doon sa mga posibleng miyembro po ng posibleng isa sa mga nawawalang missing sa buhero o iba pa po mga napaulat na mga nawawalang biktima po. Samantala, kaugnay nga dinepensahan ng Philippine National Police o PNP si dating Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Romeo Macapas. Kasunod dito ng isyong sinabak umano ang general dahil sa pangingialam sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Git ni Fajardo, hindi totoong inalis si Macapas, kundi kusa itong nagpalipat dahil hindi na siya mapopromote sa CIDG position na dapat ay pang 2-star official. Walaan niyang mali siyang pagkakatransfer kay Macapas sa SOC Sergeant dahil may misyon itong sabatahin ang smuggling at umalalay sa eleksyon sa Bangsamoro. Hindi po magpapagamit ang PNP kanino man at sino man to advance their own personal interest. Ang objective lang po ng PNP ay bigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabongero at yung kanilang mga pamilya. Hindi po tayo magpapa-influensya sino man. We will proceed where the evidence points us. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa ropong Ipo-Ipo na nalasa at nag-iwan ng sira-sirang bahay at kagamitan sa Cabangan, Zambales. Detalye ng balita RH37, Dani Kumilang. Dani. Sa lakas ng dalang hangin, nasira ang ilang kabahayan, ari-arian at puno matapos manalasa ang isang malakas na ipo-ipo sa bayan ng Cabangan kahapon ng hapon, Hulyo 31, 2025. Ayon dito kay Consiel Ingo Ronquillo, tinamaan ng naturang kalamidad ang 3 barangay sa kanilang lugar. Marami aniya ang nasirang kabahayan dahilan upang masira ang supply na kuryente sa mga apektadong lugar. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan ng Cabangan upang matukoy ang lawak ng pinsala at matulungan ang mga residenteng nasalanta na nasabing ipo-ipo. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. Samantala, 4 na NPA patay sa sunod-sunod na operasyon ng militar sa Las Navas, Northern Samar. Mga armas nasabat. RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. 4 na miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang napatay matapos na ilunsar ang sunod-sunod operasyon ng militar sa ilalim ng 8th Philippine Army. Ang mga nakasagupa na NPA ay mula sa Eastern Visayas Regional Party Committee. Maliban sa mga napatay na Communist Terrorist Group, nasa pati ng tropa ng gobyerno ang iba't ibang uri ng armas. Naganap ang sagupaan sa interior barangay ng San Isidro, Las Navas, Northern Samar, alas 2 ng madaling araw ng July 31. Inalunsad ang operasyon matapos ang sumbong ng concerned civilian na patuloy pa rin ang pagsasagawa ng extortion activities at pananakot ng armadong grupo sa mga magsasaka doon sa nasabing lugar. Pagdating ng mga sundalo sa nasabing lugar, namataan ang hideouts ng nasabing NPA na pinalibutan ng anti-personnel mines dahil na pagkakaroon ng palitan ng putok. Alas 10 ng umaga, nagkaroon ng reinforcement troops mula sa 8th Infantry Brigade Philippine Army at muli nakasagupa ng reinforcement troops ang nasabing miyembro ng New People's Army. Sa initial na report, nakumpirma na 4 na miyembro ng NPA ang napatay sa sunod-sunod na operasyon, ngunit kasalukuyang pang inaalam ang pagkakakilala ng mga ito. Sa encounter site naman ay nakumpiska ang M16 rifles at isang M203 grenade launcher mula sa hideout na nasabing mga NPA. Nagpapatuloy pa rin ang pursuit at clearing operations ng militar doon sa nasabing lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas Report! Malugod na tinanggap ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. ang mga bagong data mula sa Philippine Statistics Authority.
nagpapakita ng mataas na ani ng palay at mais sa unang kalahati ng 2025. Dala ng malakas na ikalawang quarter output dahil sa magandang kondisyon ng panahon at pananatili ng suporta ng gobyerno. Ayon kay Laurel, ang produksyon ng palay at mais para sa semestre ng mula Enero hanggang Hunyo ay nagbibigay ng pag-asa para sa mas magandang taon sa agrikultura sa kabila ng mga kinakaharap ngayon ng mga pagsubok. Tinaya ng PSA ang kalahati ng palay production sa 9.8 million metric tons na mas mataas ng 6.4% mula sa 8.53 milyon tonelada. Ang kahalintulad na panahon noong nakalipas na taon, lumaki ng 2.7% hanggang 2.12 million hektarya ang kabuuan lugar na natataniman ng palay, umangat ng 9.2% na pagtaas sa second quarter ng 972,000 hektarya. Matapos gamitin ng husto ng mga magsasaka ang mga tubig ulan sa mga reef o rain-fed na lugar. Lumawak din ang taniman ng palay kumpara noong 2024. Bilang karagdagan sa magandang panahon, inilunsad ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ng mga inisyatiba sa double cropping upang mapalakas ang output ng palay. Simula sa unang kalahati, karaniwan ng ani ay umaabot sa mahigit 40% ng taunang produksyon. Ang pinakahuling numero ay nagsasabi na nalagpasan ng bansa ang 2025 target ng DA na 20.46 million metric tons na mas mataas sa 20.06 na naitala noong 2023. Bumaba ang ani noong nakalipas na taon ng tinatayang 19.9 milyon tonelada dahil sa salitang epekto ng tagtuyot ng El Nino at mga pagbaha na may kinalaman sa La Nina. Oras natin alas 4:42 ng umaga. Inasahang maabot ng Pilipinas ang all-time high record nito sa rice production ngayong taon. Ayon sa Department of Agriculture, bunga ito ng malakas na output sa unang bahagi ng 2025, bunsod ng mga epektong intervention ng pamahalaan at bumubuting kalagayan ng panahon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo ng 9.08 million metric tons ang produksyon ng palay o unmilled rice mula Enero hanggang Hunyo. Mas mataas ito ng 6% sa 8.53 milyon na itala sa parehong panahon noong 2023. Kaugnay nito, sinabi ng DA na posibleng malagpasan pa ang projected total palay output ngayong taon na 20.46 million metric tons. Magandang pambawian niya ito mula sa pagbaba ng harvest noong nakaraang taon na pumalo lamang ng 19.09 million metric tons dahil sa El Nino at La Nina. Karambola naman ang tatlong sasakyan sa Tacloban, isa ang patay. Detalye ng balita RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang patay sa karambola ng single motorsiklo, SUV at pick-up na sasakyan sa siyudad ng Tacloban. Kinilala ng PNP ang biktima si alias J, 39 anyos, residente ng Kaibaan, Tacloban, na angyaring insidente sa harap ng Bravo 1 Parts at Surplus Shop sa Barangay 95. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamani ng single motorsiklo galing Apitong papuntang Kaibaan sa Maharlika Highway. Nauna sa kanyang SUV na minamaniho naman ni alias Vincent, 40 anyos, isang taekwondo instructor, residente ng Diit, Tacloban. Samantalang pick-up na Toyota Hilux minamaniho ni alias Neil, 28 anyos, college instructor ng Eastern Visayas State University, Tacloban. Kasalubong ng makita ang biktima ay nag-overtook sa SUV, ay biglang huminto ang driver ng pick-up para maghanda pag-left turn. Resulta ng salpukan ng SUV o sinalpukan ng SUV ang single motorsiklo dahil sa malakas na impact na tapon ng biktima sa pick-up na sasakyan. Itinakbo sa Tacloban City Hospital ang biktima para malapatan ng kaukulang lunas, subalit idineklara na dead on arrival ang attending physician. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jimmy. Samantala,
Gun runner naman sa San Fabian, Pangasinan, arestado sa buy-bust operation. RH38 Freddy Fardo sa detalye. Freddy. Masantos siya kumusan Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng San Fabian Police Station ng suspected gun runner na isang 57 anyos na residente ng Barangay Angyo, San Fabian, Pangasinan matapos itong magbenta ng baril sa pulis na inakala niyang parokyano. Sa ulat ni San Fabian si Chief of Police Lieutenant Colonel Danilo Perez, isinagawa ng kanyang mga taon ng operasyon sa Barangay Angyo alas 3:50 ng hapon at nang iabot na ng suspect ang isang kalibre 38 baril kapalit ng mark money na 4,500 pesos, agad itong inaresto. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng suspect. Ito si Freddy Fajardo, Aris 30, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Narecover ng military ang 2 IED sa pinaniniwalaang hideout ng mga NPA sa Sitio Pinayongan, Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Kasabay na narecover ang mga blasting caps at detonating cords na ginagamit upang mapasabog ang isang IED. Samantalang sa Barangay Balason, Hinguog City, Misamis Oriental, nakaengkwentro rin ng military ang isa pang grupo ng CPP, NPA, NDF at narecover ang isang M16 rifle at isang backpack. Habang sa Sitio Dumaguok, Barangay Lawaan, Hinguog City naman, isa pang M16 ang narecover ng military na mayroong 17 rounds ng bala at isa pang backpack. Habang sa isa pang hiwalay na lugar, napilitang sumuko naman ang isang NPA member nang makorner ito ng military sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur. Kinilala ang NPA na si alias Jawed o Darna, isang babae na gumaganap bilang medic sa kilusang NPA sa matagal ng panahon. Nabatid na dati nang nagtamo ng gunshot wound ang nasabing Amazona sa mga naunang engkwentro nito kontra militar sa Barangay Tabon-Tabong, Dinagat, Agusan del Sur, dahilan na hindi na ito gaano makagalaw upang lumaban. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, alas 5:15 na ho ng umaga, inihalal ng Kamara de Representantes si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang chairman ng Committee on Public Accounts, isa sa 4 na komite na bumubuo sa House Quad Committee na nag-iimbestiga ng mga kaso ng EJK, illegal operasyon ng mga droga at mga sindikato ng organisadong krimen. Noong nakaraang kongreso, si Ridon, isang abogado mula sa sa University of the Philippines na nag-aral din ng Public Policy at Business sa Harvard University, ang pamuno sa kasama rin ho si Representative Terry Ridon sa mamumuno sa huling posisyon sa pamunuan ng tinaguriang Quadcom 2.0. Kasama ni na Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na namumuno sa Committee on Human Rights, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Chair ng Committee on Public Order and Safety, at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, ang Chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Ang muling pagbuhay sa Quadcom ay senyales ng panibagong paninindigan ng 20th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tukuyin at tuklasin ang mga hindi pa nare-resolbang kaso ng karahasan na may basbas ng Estado, katiwalian at kriminal na kalayaan. Marami sa mga ito ay unang inilantad noong 19 Congress at muling nabigyang pansin sa pagkawala ng mga sabongero kamakailan. Magandang umaga, Pilipinas! Teka, kasama na natin si COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Kaugnay ho ng pagsisimula ngayong araw. May voters registration ho ulit para doon sa mga gustong bumoto pero hindi nakaboto ng nakaraan. Tama ba? Chairman George, magandang morning. Si Yuel Reyes po ito sa Magandang Umaga Pilipinas.
Magandang umaga, Sir Joel, sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Chairman, una po, bakit 10 araw lang? Tama po kayo, Sir Joel, sapagkat yun nga po napaka-iksi kasi yung panahon na naibigay sa Commission on Elections para lang po mag-conduct ng ating registration. Isipin niyo po, kaya election lang natin noong Mayo 12, pagkatapos meron tayong barangay and SK elections ng December 1, halos 6 na buwan lamang o kulang-kulang 6 na buwan ang pinaghahandaan natin, kung kaya hindi po kami pwede magkaroon ng napakahaba na registration. Sa katotohanan nga po, Sir Joel, medyo na-late pa nga po yan, sapagkat siyempre naghihintay tayo ng development kung magkakaroon ba ng batas na ipagpapaliban ng ating halalan, sapagkat noong po nagkaroon ng 19 Congress ay meron po silang naipasa na isang panukalang batas na sinasabing postponed ang barangay and SK elections at ito ay gagawin na sa susunod na taon. Bagamat hanggang ngayong araw na ito, wala pa rin tayo natatanggap na anumang balita kung ito ba ay magiging batas talaga o napirmahan ba ng ating Pangulo. Kaya nagkaroon po tayo ng 10 araw. Ang purpose talaga natin, maiparehistro man lang natin, Sir Joel, yung 15 to 17 years old, yung mga sangguniang kabataan na magpaparticipate sa darating na halalan. Kasi kung hindi po tayo magpaparehistro, baka po wala tayong mga botante na boboto para sa SK. Opo, meron hong pahayag, Chairman, si DILG Secretary John Vic Remulla, kahapon ho yata ito, na maaring ipagpaliban sa susunod na taon, tama ho ba, yung barangay at SK elections. May nakarating na rin ho sa inyo na ganito? Nakarating naman po sa atin yung kanya pong nabanggit. May mga pinapahayag din naman po sa atin yung palasyo na maaari nga na ito ay mapirmahan ng ating Pangulo. Kaya lang po, Sir Joel, siyempre, sa part ng Commission on Elections, hanggat ito'y hindi nagiging ganap na batas at naipapatupad, ay wala po kaming choice kung hindi magtuloy-tuloy kami sa lahat ng ginagawa natin. Lalo na po ang registration. Ito na lang po ang window namin. Ika nga, ito na lang ang aming pagkakataon na makapagparehistro ng ating mga kababayan yung 10 araw na ito ng Agosto 1 hanggang Agosto 10. Kaya mahalaga talaga, Chairman, na as much as possible gusto nating maaga kung meron man mga ganitong kalaking adjustments na mangyayari. May nagastos, malaki na ho ba nagagastos ng COMELEC dito, Chairman, patungkol sa election sana ngayong taon? Hindi pa naman po ganun kalaki sapagkat ang ginagawa po ng COMELEC ngayon, tayo po ay tinatawag na nagpo-procure o ika nga bumibili na ng mga kagamitan. At syempre, alam niyo naman po, Sir Joel, pagka po kayo nagkakaroon ng procurement, wala pa naman bayaran yan. May proseso pa yan and therefore wala pang delivery na ginagawa sa kasalukuyan. And so kung sakasakali man po na magkaroon ng formal na mga delivery ng mga kagamitan, ito naman po hindi masasayang sapagkat magagamit din natin sa susunod na taon kung sakali na ang eleksyon ay ma-postpone o ma-reset sa susunod na taon. Bagamat mayroong mga ilang kagamitan katulad halimbawa, Sir Joel, ng indelible ink. Kapag kayo nabili mo ng maaga at ito'y hindi nagamit, may posibilidad na matuyo o yung kalidad ay hindi po mapreserba. Oo, kailangan pala, unlike 2025 midterm elections pala nitong katatapos lang, Chairman. So hindi na mauulit muli yung dahil wala naman tayong balota na gagamitin sa BSKE. Ang balota po kasi natin, Sir Joel, ay pang-manual na halalan. Tatandaan po natin, hindi katulad noong national and local elections at itong sa Bangsamoro parliamentary election October 13, ito po ay automated, yung 2 halalan na yan. Ito pong barangay SK manual, mano-mano at isusulat ng mga kababayan natin yung pangalan ng mga kandidato ng barangay at kandidato sa SK na nagugustuhan po nila. So kung sakaling maurong po sa susunod na taon yung BSKE, handa naman po na ang Commission on Elections na anytime ipatupad po ito. Opo, Sir Joel, at katulad po halimbawa, yung sa balota, although hindi pa naman po tayo nag-iimprenta sapagkat wala pa rin naman tayong filing ng mga candidacy, dito sana ay mangyayari ng 2 linggo ng Agosto, ay hindi po namin nilagyan ng date yung mismong mga balota o hindi namin pinapalagyan para kung sakaling hindi matuloy sa December 1 ang ating halalan, pwede namin gamitin sa susunod election at hindi malilito yung mga kababayan natin. So, ganyan po yung mga klase ng paghahanda na ginagawa natin.
halimbawa, nag-order na rin kami ng 60,000 na ballot boxes. Dahil yung ibang ballot boxes natin na kulay dilaw, yung bambakal hindi na ganun po yung iba na maayos. Yung iba po ay talagang sobrang nabulok na rin, kaya po tayo nagdagdag ng order. So, yan naman po, katulad ng ballot boxes, na ganyan, kahit na order nyo na maaga, ay magagamit at magagamit pa rin sa susunod na halalan. Oh, maganda yung mga ganyang pinapatupad yung chairman, kasi baka mamaya ang isipin na naman hindi maiwasan na maisip ng ating mga kababayan pag may ganun date na nakalagay, pang nakaraang taon pa to, baka mamaya masingitan pa ng kung ano-ano na sabihin may pandaraya. Yes po, at yan po talaga yung mga strategies na ipinapatupad natin sa Luel. Ganito medyo uncertain, hindi pa tiyak kung talaga magkakatuluyan o hindi ang ating pong halalan. At sana nga po, maging maliwanag na kahit within this week, ang pwede magkakaroon talaga tayo ng halalan dahil nga paano yung filing ng candidacy noong mga kandidatong tatakbo para sa barangay and SK election. Kung sakali po na maurong sa susunod na taon, possible ho ba pwede tayo magkaroon ulit ng another round ng opening ng voters registration? Ay, opo, sure na sure po yan, Sir Luel, kung sakali po na ito ay ma-reset. Halimbawa, ay sinasabi nila na November 2026. Ay napakahaba po ng ating panahon ng registration. Kasi ang gagawin po natin, after ng August 10, yung Agosto Agis, na matatapos ang registration natin, maaari buksan na po muli namin ang registration ngayon darating naman na October 3rd week. At pagkatapos hanggang mga July na po yan next year. Ganun po kahaba ang pwede maging registration natin. So pwede pa lang yung pinag-uusapan natin yan, Chairman, na 10-day, hindi na maging 10-day kung aabot din yung linggo, yung yung batas na magtatakda na sa susunod na taon na yung ating BSKE. Ay, opo, itutuloy-tuloy na lang po natin yan sa Luel para po yung mga kababayan natin na hindi po ma-accommodate sa 10 araw na to. Alam po natin talagang yung iba kasi may mga nakaschedule na gagawin o yung iba talaga yung nag-aaral o iba yung nagtatrabaho, hindi makapagparehistro kaagad. So at least po may pagkakataon sila na makapagparehistro kung ito'y mas mahaba. Siyempre, kapag ka na-reset, o di pwede na sila makapamili kung kailan sila makapagpaparehistro. Apo. Panghuli na lamang po, Chairman, ang ating pong paanyaya sa ating mga kababayan at parang nasa Pampanga, tama ho ba Pampanga kayo ngayon, Chairman, para sa launching ng ating voters registration? Yes po. Sa mga kababayan po natin sa Luel, ngayon po'y unang araw ng pagpaparehistro. Kinakailangan magparehistro para makaboto. Kami po'y nandito sa Mabalacat, Pampanga dahil gusto natin pasimulan yung pagpaparehistro sa ating pong mga kababayang katutubo upang ipakita na ito'y hindi isang halalan na may ini-exclude, kinakailangan lahat ay kabilang. Ngayon po, doon sa mga gusto magparehistro sa lahat po ng local COMELEC offices natin, opisina, sa buong Pilipinas, marapat lang na kayo dumako pumunta po dyan. Minsan po, hindi po sila sa opisina nagkakaroon ng registration, mas nilalagay po ng aming local COMELEC sa maluluwag na lugar upang hindi nahihirapan yung pagpaparehistro. Dito po sa NCR, meron po tayong registration anywhere na program at registration anytime. Panggabi, meron din po tayong gagawin sa mga, halimbawa po sa mga piling lugar katulad ng bus terminal o kaya naman po sa airport o kaya sa ilang ospital o sa ilang paaralan o sa ilang lugar na ay opo, kasi may mga kababayan tayong gabi kasi ang trabaho. Kaya baka sakaling masamantala namin na dyan na lang po tayo magpaparehistro sa kanila. So makikitingin niyo po sa COMELEC website, nandiyan po lahat yung listahan ng Registration Anywhere program natin dyan po sa Metro Manila. Right. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, COMELEC Chairman. Magandang morning at good luck po sa 10-day na voters registration. Sana nga may katiyakan na ngayong linggo para tuloy-tuloy na ito at hindi na 10 araw lang. Sa Luel, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang araw. Mabuhay din po kayo, Attorney George Garcia, ang Chairman ng Commission on Elections. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Oras natin, 5:26 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 5:32 na ho ng umaga. Pasok muna tayo ng mga report sa labas ng himpilan. Modernisasyon at pagiging multidomain isusulong ng Philippine Army. Detalye ng balita, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Isusulong ng bagong Commanding General ng Philippine Army ang modernisasyon at patuloy na paghahanda
para maging multi-domain ang hukbong dati nakatutok lamang sa internal security operations. Ayon kay Lieutenant General Antonio Navarrete, kasama na rito ang pagpapaigting sa mga pagsasanay kasama ang mga tinawag na like-minded na mga bansa. Winelcome naman ang hukbong-katihan karanasan at integridad ni Navarrete na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command, West Mincom, bago naging ika-67 commanding general ng Army. Kasabay nito, binigyang pugay rin ng hanay ang nagretiro ng si Lieutenant General Roy Galido na nanguna sa mga pinahusay pang joint drills kasama ang mga kaalyado. Ilan sa mga ito ang naging controversial pa nga ang dalhin ng Amerika sa bansa, ang Typhoon Medium Range Capability Missile, bagay na inalmahan ng China. Pakinggan natin ang mensahe ng bagong Army Commanding General. We've been doing combat operations, defensive operations, and probably we'll just do some joint trainings. And of course, with our like-minded nations, we will continue to do exercises. Ang tinig ni Lieutenant General Antonio Navarrete. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga, Pilipinas! Department of Information and Communication Technology tiniyak naman ang katatagan at seguridad ng eGov Super App. Detalye ng balita RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Ginarantiyahan ng Department of Information and Communications Technology sa publiko na stable at ligtas gamitin ang eGov Super App para sa milyong users. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, bago nila inilunsad ang eGov Super App ay pinag-aralang mabuti ang security aspect nito. Ang eGov Super App ay isang unified platform na nagsisilbing online one-stop shop para sa higit 40 serbisyo mula sa local at national government. Layo nitong gawing mas madali, mabilis at accessible ang mga transaksyon sa gobyerno. Sabi ni Aguda, patuloy nilang pinaiigting ang mga hakbang para masigurong hindi maaantala ang operasyon ng app, lalo't ginagamit ito para sa mahahalagang serbisyo. Utos-anya ni Pangulong Marcos na tiyaking hindi magkakaaberya ang serbisyo, lalo na kung nasa halos 80 milyong Pilipino na ang gagamit ng naturang app. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, meron daw hong nagkapaliwanagan dyan sa Navotas. Kaugnay pa rin ang pagbaha. Kasama sina Navotas Congressman Toby Chanco, DPWH at MMDA. At kinausap yung mga residente kung bakit nga ba binabaha. Bakit nga ba? Hanggang kailan ba mararanasan ng mga kababayan natin dyan sa Navotas kapag tumataas lalo ang tubig o nagkakaroon ng high tide? RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel, maliban dyan sa usapin, kaugnay doon sa pagbaha, ay pinasisingil na rin ni Navotas Congressman Toby Chanco ang may-ari ng barkong Dos Maria na nakasira sa navigation gate sa Tansa Navotas noong mga nakalipas na buwan. Sa isinagawang meeting, kasama dito ang MMDA, DPWH at ilang residente sa Navotas at Malabon. Inatasan nito ang MMDA na at gawanin ng lungsod na singilin lahat ng damage sa unang pagkakumpuni at ibalik sa DPWH ang kanilang nagastos sa pagpagawa. Nagkaroon ng paliwanagan dito sa panig ng MMDA, DPWH kaugnay nga doon sa mga dahilan ng pagkaantala ng paggawa dahil doon sa palaging high tide at sabayan pa ito ng magkakasunod na bagyo. Doon sa paliwanag ng DPWH, hindi ganun kadali ang pag-welding sa ilalim ng dagat o tubig. Kaya bagamat kanila itong na-welding na pero hindi solido at sinabayan pa ito ng malalakas na alon. Kaya yung pagtap ng welding doon sa bakal ay pahirapan. Kaya ngayon meron ng isang company mula sa USA, shipyard, ang gumagawa nito. Kaya mabagal, pero pinero ni Toby Chanco na base sa paliwanag ng DPWH na kahit mabagal, importante, kahit kunti-kunti araw-araw dahil may mga limitasyon yung kanilang paggawa, ay pipilitin nila itong magawa ng matibay at mayangat ito para mas magawa pa nila ng maayos. Kasama sa nagsalita si Kong Toby Chanco dun sa harap ng mga apektado mga residente sa pagbaha,
kasama ng kanilang engineer na eksperto dun sa paghinang sa ilalim ng dagat. Hindi naman kontento sa paliwanag ng ilang mga residente, kaya tumulong na rin itong si Kautubi Tiangco na may paliwanag ng maayos at malinaw sa mga residente ang dahilan ng pagkabalam ng paggawa ng nabigisugit sa pangalawang pagkasiraan nito. Tiniyak naman ang DPWS na yung unang paggawa ay naayos na at nagkaroon rin ng panibagong sira na ito ngayon ang kanilang kinukumpuni. Nagkaroon ng pahirapan dahil nga doon sa taas ng high tide at sunod-sunod na pag-ulan, lalo na yung nakaraang mga bagyo. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:39. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy ang ating mga balita. Meron na lamang tayong 14 na minuto bago alas 6 ng umaga. Good morning pa rin ho sa mga nakatutok sa atin sa DZRH Radio 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayon din sa ating mga streaming platforms sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Gising na ho, gising! Kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nagsimula na ang bumuo ang Kamara ng Special Committee sa ilalim ng bagong Kongreso. Kabilang dito ang Committee on the West Philippine Sea na pamumunuan ni Bataan 3rd District Representative Maria Angela Garcia. Upuan naman ni Bohol 3rd District Representative Christine Tutor ang Committee on Globalization and World Trade Organizations, habang sa Committee on Nuclear Energy naman si Pangasinan 5th District Representative Marco Wangco. Surigao del Sur Representative Alexander C. Pimentel naman ang tagapangulo ng House Committee on Strategic Intelligence, habang si Agusan del Sur 1st District Representative Alfelito Bascug ang hahawak ng Committee on Persons with Disabilities. Samantala si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez naman ang mamumuno sa Committee on Creative Industries, at nakatakdang bumuo pa ng ibang special committees ang Kamara sa susunod na session days. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas at Malaysia pinalakas ang ugnayan sa enerhiya. Detalye ng balita, RH15 Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Nagpulong sina Energy Secretary Sharon Garin at Malaysian Ambassador H.E. Dato Abdul Malik Melvin Castileno para palakasin ang kolaborasyon sa enerhiya ng Malaysia at Pilipinas. Sa courtesy call, nagkatuon ng talakayan sa pagtukoy sa mga posibleng proyekto, nagkapwa kapakit-pakinabang sa dalawang bansa lalo na sa larangan ng renewable energy at liquefied natural gas. Ipinahayag din ng Malaysia ang kanilang matinding interes sa pagsusulong ng Pilipinas sa nuclear energy development. Binigyang diin ni Secretary Garin ang suporta ng gobyerno sa nuclear energy at ang patuloy na koordinasyon ng dalawang bansa sa International Atomic Energy Agency at mga katuwang na nasyon upang paunlarin ang sektor. Bilang founding members ng ASEAN, pinagtibay ng Pilipinas at Malaysia ang kanilang commitment na palakasin pa ang bilateral na relasyon at itaguyod ang mas matatag na regional energy cooperation. Ipinahayag din ng Pilipinas ang suporta nito sa 2024 ASEAN chairmanship ng Malaysia, partikular sa pagtatapos ng mga kasunduan ukol sa ASEAN Petroleum Security at ASEAN Power Grid. Humiling din ang DOE ng suporta sa Malaysia sa nakaambang pag-host naman ng Pilipinas sa Regional Energy Fora para sa susunod na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Binabati rin natin ng happy birthday si dating Finance Secretary Gary Teves. Pagbati mula kay Tata Ray David. Happy birthday, Sir Gary Teves, dating Finance Secretary. Yun din binabati ng Batang San Miguel, si retired Major General Charles Calima at James Brillantes, ang mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo sa kanilang 111th anniversary. Na si Dennis Viaje, Chief Manila City Traffic Parking Bureau. Yan, pagbati mula kay retired Police Major General Charles Calima at James Brillantes.
10 minuto na lang ho at alas 6 na ng umaga. Sa iba pang mga balita, aarangkada na ang investigasyon ng Senado sa umano'y palpak na joint venture agreements ng mga water district at pribadong concessionaire. Ito'y matapos ma-refer sa Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Resolution number 16 na akda ni Senator Risa Ontiveros. Ayon kay Senator Ontiveros, ipatatawag na para humarap sa pagdinig ang mga kinatawan ng water companies, LGUs, Local Water Utilities Administration o LUWA at mga apektadong residente. Ng senadora, patuloy na lumolobo ang mga reklamo sa kapalpakan sa serbisyo ng tubig sa ilalim ng joint venture o venture agreements. Kabilang sa mga pinangalanang kumpanya ay ang Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Dapat singilin yung pangit na serbisyo sa tubig. Nauna ko nang na-file yung Senate Resolution number 16 na humihingi ng investigasyon dun sa mga, ayon sa COA, di umanong unfair provision sa mga joint venture agreements ng mga water district sa mga private concessionaires, lalong-lalo na ang Prime Water, ang Manila Water at ang Metro Pacific Water. And itutuloy po namin yan dahil yung usapin ng mabaho o maruming tubig ay yan ay pumapasok na sa usapin ng dignidad ng tahanan, no, ng bawat pamilyang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ang Malakas agent nag-iikot sa barangay San Perfecto, San Juan City, kaya lakasan nyo na ang inyong radyo. Baka kayo na ang mahuli ni Malakas agent Sherwin Alfaro. Alas 5:52 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH6 Sherwin Alfaro sa Barangay San Perfecto, San Juan City. May nahuli na. Sherwin, go, go, go! Yes, Joel, magandang umaga. At syempre, naku, napakaswerte ng ating contestant ngayong umaga dahil huling-huli habang nakatune in sa radyo. Itong si Nanay, pangalan niyo po? Tita Torno. Teta? Apo, Tita. Parang ang liit ng boses niya po pa. Parang ano? Tita Torno. Tita. Tita? Apo. Tita Turno. Taga saan po mga Turno? Ano po? Taga Negros. Taga Negros. Saan pa palaging nag-tuning kayo na di sa Rich pag umaga? Opo. At sino pa rin yung announcer kayo umaga? Angelo Palmores. Angelo Palmores. Ito, meron kayong 1,000 pesos. Congratulations. Maganda yung radyo ni Nanay, Sherwin, ha? Kahit saan pwedeng dalhin. Meron ka rin DZRH na imbag na bigas, DZRH umbrella, DZRH t-shirt. Yan, ano masasabi ko sa DZRH? Ano masasabi ko Kuya Angel? Maraming salamat po. Palagi po kayo mag-tune in sa DZRH. Maraming salamat po. Okay, at siyempre sa mga nagsibahal ng 1,000 pesos sa aking tumutong sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. RH6 Sherwin Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin Alfaro. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo! Ito, good news muna tayo. Yun daw hong mga cashless turnstiles sa MRT3 na gamit sa contactless payment. Ito yung mga tinatap na lang. Ano? May nakita nga ako kahit yung Apple Watch, Apple Pay yung ginamit, tinatap lang ng gano'n, no? Tapos pwede na. Nakakapasok na ng MRT. Detalye ng balita, RH5, Val Gonzalez. Val.
Nguya Yuel, para sa mas kumbinyente at mas mabilis na pagsakay ng mga commuter, dinagdagan pa ng Department of Transportation ang mga cashless turntiles sa MRT3. Ito'y bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas padaliin ang pagbabayad ng mga pasahero sa MRT gamit ang kanilang mobile phones at credit o debit cards para mabawasan ang mahabang pila sa beep cards at single journey tickets. Sa ngayon ay tigdadalawang cashless turntiles na ang nakakabit sa MRT Ayala at Cubao stations, habang tig-isa naman sa bawat entrance at exit ng iba pang istasyon. Sabi ng DOTR, patuloy pang magdaragdag ng mas maraming cashless turntiles sa iba pang mga istasyon sa mga susunod na araw. Ang cashless payment system na ito na unang ipinatupad sa MRT3 ay plano na ring ipatupad sa LRT1 at LRT2 sa mga susunod na buwan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! Ang aktres na si Rufa May Quinto ay may pakiusap ho sa publiko na wag muna magpakalat ng mga espekulasyon sa pagkamatay ng kanyang asawa. Detalye ng balita, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kung ano-ano ang mga lumulutang na kwento kaugnay sa pagpanaw ng asawa ni Rufa May Quinto na si Trevor Magallanes. Nakiusap si Rufa May sa kanyang Instagram account na huwag munang maglalabas ng kung ano-anong kwento kaugnay sa pagpanaw ng kanyang asawa. Mahirap daw paniwalaan ng fake news, kaya ngayong araw ay tutulak pa Amerika si Rufa May kasama ang nag-iisa nilang anak. Kapag ma-verify na raw lahat, doon na siya magbibigay ng statement galing sa pamilya. Dinagsa si Rufa May ng mensahe ng pakikiramay sa post niyang iyon. At sa legal na usapin ay mag-asawa pa rin sina Rufa May at Trevor. Napabalita kasi noon na naghiwalay na sila, pero wala namang may nag-file ng divorce doon sa Amerika o annulment dito sa Pilipinas dahil dito sila ikinasal. Ipinaliwanag yan ng komedyante sa interview sa kanya ni Kuya Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda na wala raw may nag-file ng divorce. Tatanggapin naman daw niya kung makipag-divorce si Trevor sa kanya, pero wala pa raw may nag-file sa kanila, kaya si Rufa May pa rin talaga ang asawa ni Trevor at mukhang hindi pa siya noon handang makipaghiwalay. Sinabi niya sa kanyang IG account na mahal pa rin niya ang namayapang asawa. Nakikiramay po kami kay Rufa May at sa kanyang anak na si Athena. Gorgie Rula po, nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tita Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Yan na ho, ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon hong araw ng Friday, August 1, 2025. Sa pangalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, yan din sa DZRH Radio at DZRH TV Tech. Mamaya ulit alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News dito sa DZRH TV. At tuwing Sabado naman ng tanghali sa RH Balita. At Sabado ng hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa DZRH Boom Balita. Sa ngalan po muli ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 kasama si Nakato Nying at Ka Jerry. Oras natin, alas 6:01 ng umaga.